na-encourage po tayong magtiwala sa Panginoon. Sa laki ba naman po nung boss si Denmark kapag di pa po kayo nagtiwala? Sisigawan po kayo niya. Trust His Word. Thank you mga brother. Sige po, tayo po yung mag-aral po ng salita po ng Diyos. Hilingan ko po na bawat isa ay tumayo at buksan po natin yung ating pong mga Biblia sa Titus chapter 1. Ang focus po natin ay yung verse 15 hanggang 16. Titus chapter 1, verse 15 hanggang 16. Sabay-sabay na lamang po tayo. Ano po? Handa, basa. Sa malinis, ang lahat ng mga bagay ay malinis. Ngunit sa marumi at hindi nananampalataya ay walang anumang malinis, kundi ang kanilang pag-iisip at budhi ay pawang pinarumi. Inaangkin nilang kilala nila ang Diyos, ngunit sa pamamagitan ng kanilang mga gawa ay kinaila nila. Palibasay sila'y kasuklam-suklam at mga masuwain at hindi naaangkop sa anumang gawang mabuti. Tayo po yung mag-pray. Ama, marami pong salamat sa pagkakataon po muli namin na kami po yung mag-aral ng inyo pong salita. Thank you, Lord, sa mga inawit po namin, sa mga pinakinggan po namin, mga napakinggan po namin mga preaching at testimony kanina Sunday School sa kapwa-kapatid. Salamat, Lord, dahil maaari mong gamitin ito, Panginoon, sa amin upang magpatuloy kami sa katotohanan, magpatuloy po kami sa inyo. Salamat po, Panginoon, sa patuloy mo pong pagsama po sa amin sa araw po na ito. At ngayon din po, umihiling po kami ng dagdag kalakasan, Panginoon, para po kami po'y mainam na makinig, Panginoon, na may focus po. At may layunin po kami na hindi lang po makinig, kundi unawain ng inyo pong salita at naisin po itong sundin. Samahan mo po kami, Panginoon, at kayo po magpala sa aming pong pag-aaral. Ito po aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Makaupo na po tayo. Meron pong isang kilalang tao noong early 2000 na chairman po siya ng isang malaking stock exchange at malaking tech company sa New York sa Amerika. Dahil sa kanyang background, saka sa credential po niya, maraming mga tao ang nagtitiwala po sa kanya sa larangan ng investment. Kung pag-uusapan yung kanyang buhay, maraming yung buhay po niya ay mayaman siyang investor, tumutulong po siya sa mga tao, at maganda yung kanyang pamilya. Maraming mga tao sinasabi kapag nag-invest ako sa kanya, safe ang pera ko. Kaya po maraming mga tao nag-invest sila sa kanya noong early 2000. Pero po sa likod ng kanyang magandang credential, marami pong mga tao na hindi po nakakalam na isa pong malaking panlilinlang yung kanyang ginagawa. Hindi talaga niya ini-invest yung pera sa kung saan-saan. Ang sistema po niya ay kinukuha po niya yung mga pera sa mga bagong investor, tapos yun po yung ginagamit po niya para bayaran yung mga lumang investor. Para po parang magmukhang legit yung kanilang kitaan. Para po mag-create ng illusion na meron talagang company na pinag-i-investan siya ng mga pera ng mga investor niya. Kaya nga lang po, yung kanya pong pagkukunwari, I think malakas ata yung echo natin. Pakiano na lang ba? Thank you. Pero po yung kanyang pagkukunwari at panlilinlang ay nasiwalat. Dahil po noong 2008, nagkaroon po ng malaking financial crisis sa US. At marami po sa mga investor po niya gusto nang kunin yung kanilang pera. Pero po dahil sa hindi naman totoo talaga yung investment na yon, hindi niya mabigay yung mga pera nila. Yung kanya pong imahe na maganda, mapagkakatiwalaan, malinis at maayos sa harapan po ng iba, nasira sa isang saglit. Alam niyo po mga kapatid, minsan ganito din po tayo. Sa ating pong Christian life, makita ng iba, we're okay sa spiritual. Kapag tiningnan tayo ng iba sa panlabas natin, uy, okay to si kapatid sa spiritual. Okay siya sa harapan ng Panginoon, nagtatapat siya sa Panginoon, pero tayo po at ang ating pong ginagawa, ang pinakamagasabi kung talagang okay tayo sa harapan po ng Panginoon. Minsan po ang problema po sa atin, bukod sa hindi na po tayo honest sa sarili po natin, sa ating sariling standing sa harapan ng Panginoon,
Minsan, ang gusto po natin, itago, ilihim, yung ng mga good, beautiful, at faithful service. Yung ating pong buhay kasalanan na nagagawa at ginagawa sa harapan ng Panginoon. At itago po yung tunay na kalagayan ng ating pong puso. Kaya po, yung ating pong tema ngayon pong hapon, dahil ang tunay na kalagayan ng ating pong puso, nakikita po yan sa ating buhay at ginagawa. Totoo naman po. Sabi nga ng Bible, ingatan natin yung ating puso dahil dyan yung daloy ng buhay. Take sa Proverbs yun. Ba? Yan po, dyan po talaga makikita. Makikita po natin sa buhay natin kung talagang tayo ay maayos sa Panginoon. Anong response natin? Anong tugon natin dyan? Mananampalataya, ipakita ang iyong pananampalataya kung totoo yan sa pamamagitan ng iyong mabuting gawa. Because the true condition of our heart is seen in our lives and actions. Believers, show your faith through your actions. Kahit po gaano pa tayo kagaling magtago ng tunay nating kalagayan, ng laman ng ating pong puso, lalabas at lalabas po yan sa ating pong buhay. Ito pong mga false teachers sa Crete, sa lugar ni Titus, ay lumabas talaga sa buhay nila. Nakita talaga sa kanila na hindi sila sa Diyos. Sila'y nagkukunwari lang. Yeah, maybe sabihin nila, ako'y sa Panginoon, kaya ako ang Diyos, may relationship ako sa Kanya, pero yung buhay po nila mga kapatid, sobrang malaking ingay, nagsiwalat, naglabas ng talagang kalagayan ng kanilang puso. Kaya po ang title po natin, ang tunay na pananampalataya ay nakikita sa gawa. Ang objective po natin ngayong pong hapon ay matutunan po natin kung anong klaseng mga tao po itong mga false teacher po na ito. Actually po, yan po yung focus po natin. Ilang weeks na ba? Mga siguro 3 weeks na, pang 3 po ngayon. Titingnan po natin yung mga false teacher, buhay po nila, anong klaseng pamumuhay meron po sila. At pangalawa, gusto din po nating matutunan paano ito makaka-apekto sa akin bilang ako'y Kristiyanong mananampalataya sa Malabon, sa Promised Land Baptist Church. So quick background lang po, ang aklat po na ito ay sulat po ni Paul kay Tito, kay Titus, para po bigyan siya ng utos. Una pong utos, chapter 1, nakita po natin ito, na si Titus magtalaga ng mga faithful men na maunguna sa Crete. Kaya po meron po tinalakay ni Brother JR last time yung qualifications ng mga leaders. At kaya po ngayon, mula kay Brother Josie, kay Alfred at sa akin, tinatalakay natin yung bad naman na example, mga false teachers. At pangalawa, inutusan din ni Pablo si Titus na himukin yung bawat isa sa loob ng iglesia at mga leaders, siyempre, na magturo po sila ng sound doctrine. Na yung sound doctrine na yon magre-resulta ng godly living. Kasi kung tama po yung laman ng ating pong puso, kung tama po ang ating mga doktrina, lalabas po yan sa ating pong buhay. At pangatlo, ay pinapaalalahanan sa last part ng Titus, pinapaalalahanan ni Paul, si Titus sasabihin sa church na mamuhay ng maayos sa kanilang society. At syempre, mag-ingat po sila sa maling doktrina at yun po yung ating pong focus. So, paano po ba ito, yung mga false teachers, yung buhay po nila, paano ba ito magiging makaka-apekto sa ating buhay pananampalataya? At ano bang matutunan natin dito? Number 1, first point po, hindi natin kayang maitago maitago ang tunay na kalagayan. Sorry po, dalawa yung na-aching po siguro ako dyan ng ginagawa ko. Isa lang po yung pakibura na lang. Kaya ba? Hindi yata. Yan. Hindi natin kayang maitago ang tunay na kalagayan ng ating pong puso. Lalabas at lalabas po ito. Yung ating pong kalagayan ng ating pong puso, kung maganda yan, lalabas at lalabas po yan. Malinis sa buhay, sabi ng Bible. Babasa natin mamaya. Kung mali ang ating pong puso, lalabas at lalabas po yan. Pangit na pamumuhay, gaya po ng mga false teachers na ito. Kung ano ang laman ng puso natin, makikita po yan sa ating pong mga pinaniniwalaan,
sa ating pong mga ginagawa, sinasabi at mga sinasalita, mga pinaniniwala, mga iniisip. Ang tendency po natin mga kapatid minsan, itago po natin yung tunay na kalagayan ng ating pong puso. At palitan po natin yung ating pong mga ginagawa na mga tamang ginagawa, mga tamang pananalita, at mga tamang sinusuot para makiayon po tayo sa grupo na ating pong sinasamahan, conformity. Ano po? Pero po, kung wala po talagang binagong kalooban, kahit na po patuloy po nating pilitin na baguhin po yung ating pong speech, yung ating thinking, and yung ating action, lalabas at lalabas pa rin ang totoo. Sabi po ng ating pong verse 15, sa malinis, ang lahat ng mga bagay ay malinis. Ngunit sa marumi at hindi nananampalataya ay walang anumang malinis. Ang idea po ng salita pong malinis ay tumutukoy po yan sa panloob na kalagayan po ng puso na nalinis na ng Diyos. Maaring tumutukoy po sa mga mananampalataya o sa mga pinaniniwalaan ng mga mananampalataya. Sabi nung isang nag-aaral ng Bible, to the pure, all things are pure because their inner life is right with God. So lahat daw po ay malinis, maski yung perspective, maski yung pinaniniwalaan, maski yung iniisip, dahil po tama ang kanyang kalooban sa Panginoon. So kapag tayo po ay malinis, sabi ng verse 15, lahat ng mga bagay ay malinis. Tumutukoy ito sa tamang mga actions, tamang mga thinking about doctrine, tamang mga nilalaman ng ating pong mga sinasabi. At bakit po sinabi sa kanila ay lahat ng mga bagay ay malinis? Dahil sinabi po ni Jesus Christ. Di ba po? Sabi ni Jesus Christ sa gospel, hindi po yung pumapasok ang nagpapadumi sa tao. Kundi po yung, tama po, yung lumalabas. So kung malinis po ang ating pong kalooban, tama yung sinabi ng verse. Kung malinis yung ating pong kalooban, lahat ng mga bagay, lahat ng lalabas po dyan, maski thinking natin at actions po natin, malinis. Kaya po, mahirap lang hindi magbigay ng application. Kung tayo po yung mga believer na, praise the Lord. Pasalamatan po natin ang Panginoon. Kasi po kaya po yung panlabas sa buhay po natin ay nabago, maski po yung ating mga pag-iisip, mga pinaniniwalaan ay nabago, naging tama, naging malinis. Dahil po yun sa Panginoon. Dahil po naligtas po tayo. Papurihan mo ang Diyos, kasi po yung mga kasalanan na dating buhay po natin, sabi sa Ephesians, diba? Yan yung buhay natin, patay tayo, wala tayong magawa. Patuloy tayo sa paggawa ng kasalanan, pero nung naligtas tayo, ayaw na natin yun. Kabanalan na. Kaya po papurihan natin yung Panginoon kasi po yung ating pong bagong mga iniisip, malinis sa Panginoon, mga bagong ginagawa sa kalooban ng Panginoon ay pawang sa Kanya lamang. Minsan po ito po yung nalilimutan po natin na ipasalamat po sa Panginoon na sa anumang spiritual victory. Kaya pinakanta ni Baron, faith is the victory. Thank you, brother. Sa anumang spiritual victory, pasalamatan po natin yung Panginoon. Naalala niyo po yung 10 leper na pinagaling ni Jesus Christ? Sabi ni Jesus Christ, hindi ba 10 yung pinagaling? Bakit isa lang yung bumabalik na nagpapasalamat? Yung Diyos po mga kapatid, sa Kanya pong ginawang paglilingkod, namatay po siya para po sa atin, naghahanap po siya ng thank you. So dahil po nilinis po tayo ng Panginoon at malinis na ang lahat ng ating ginagawa para sa Panginoon, pasalamatan natin siya. At po kung babalik po tayo sa ating pong verse, sabi po sa ating talata, basahin na lang natin yung una, no? Sa malinis, ang lahat ng mga bagay ay malinis, ngunit, nagbibigay sa atin ng contrast, kabaliktaran. Kung kanina positive, may expect tayo na ito, negative naman. Ngunit, sabi sa verse, sa marumi at hindi nananampalataya, ay walang anumang malinis. Hindi po sinabing merong kakaunti. There's nothing at all. Wala talaga. Ang ibig sabihin po ng salitang marumi, sa English, defiled. Sinonym po yan sa salitang nabubulok o nasisira, para pong isang patay na taong naagnas. Tumutukoy po yan sa taong sobrang nasisira na o nabubulok na yung kanyang moralidad at spiritual.
na ang kanyang pong puso ay sobrang nakukurap na talaga ng kasalanan, nabubulok na, corrupted na ng sin. At yung pangalawang description sa kanila ay mas familiar po tayo, mga taong hindi nananampalataya. Sabi po dyan, mga hindi nananampalataya. Tumutukoy po yan, hindi lang po sa kawalan ng pananampalataya, kundi wala talaga. Hindi lang po kakaunti ang pananampalataya nila, kundi wala talaga. Dahil po sa ganyan po nilang katayuan sa harapan ng Panginoon, marumi at hindi nananampalataya. Sabi ng Bible, walang anumang malinis. Even their mind and conscience are defiled. Sabi nung isang nag-aaral ng Bible, their entire inner being is corrupted. Kaya po lahat, maski sa kanilang action, words, at lalo na sa kanilang thinking, kaya sila nagtuturo ng false teaching. Kasi wala pong anumang malinis sa kanila. Sa verse natin, sa last part, basahin natin ulit sa una. Sa malinis, ang lahat ng mga bagay ay malinis. Ngunit sa marumi at hindi nananampalataya ay walang anumang malinis, kundi ang kanilang pag-iisip at budhi ay pawang pinarumi. Nagsasabi po sa atin yung another, sa English, beauty, but, pero sa Tagalog, kundi. Hindi lang po ng additional information, hindi lang po ganon. Nagsasabi po sa atin yan, nagbibigay po sa atin ito ng daan o diin sa mas malalim po nilang problema. Na yung kanila pong buhay ay hindi lang po walang anumang malinis, bagkus sinasabi sa talata, yung kanila pong kalooban, pinakakalooban, isip, saka budhi, ay pawang pinarumi. Tumutukoy po yung salitang pag-iisip sa kung paano po nag-iisip yung mga tao, mga paniniwala, mga katotohanan na alam niya. At yung budhi, alam po natin yan, moral compass, diba? Moral judgment. Kakayahang malaman, mahatulan kung anong tama at sa kamali. At sabi sa Bible, sa talata, yung pag-iisip po nila, mga pananaw, mga paniniwala, maski yung budhi nila, yung moralidad nila, ay mga pinarumi. Ibig sabihin yung kanilang both inner life, thinking, and moral judgment, marumi. Sabi ni Pablo. Pareho pong nadudungisan. Kaya wala po silang kakayahan na makita o gawin ng tama sa harapan po ng Diyos. Kaya po yung katotohanan na makikita po natin dito sa dalawang nakita natin yan, malinis sa marumi, na yung ating pong panlabas sa buhay at pag-iisip ay sobrang naiimpluwensyahan ng ating pong panloob na kalagayan sa Diyos. Hindi po natin kayang maitago yung tunay na kalagayan ng ating pong puso. Sabi sa talata, ang mga tunay na malinis, mga Christian, sa kanila, lahat ng mga bagay ay malinis. Ibig sabihin, yung ating pong action, yung ating pong sinasabi at lalo na sa iniisip, malinis. Hindi po bumabali sa mga bagay na totoo sa Bible. Lalabas at lalabas po yan sa buhay po natin. Di ba po nung mga pagtapos po nating maligtas, ayaw natin agad gumawa ng kasalanan hindi po ba? Minsan nakukonsensya ka na kapag makagawa ka ng kasalanan. Minsan yung nagdi-disciple sa'yo, tatanungin mo pa, Kuya, mali ba to? Di ba? Kasi po, lumalabas na ayaw na natin ng kasalanan. Lalabas at lalabas po yan sa atin. At yung mga, tinutukoy po dito, yung mga madumi, yung mga false teachers, yung mga unsaved. Ang idea, kaya sila patuloy na gumagawa ng kasalanan. At yung pag-iisip po nila, sobrang marumi. Kasi po, hindi lang po yung sa panlabas nila yung marumi, kundi puso nila, inner self po nila, sobrang dumi, sobrang corrupted sa harapan po ng Panginoon. Kaya po kung babalikan po natin yung mga last preaching po ng mga nag-preach po dito, yung mga false teacher po na ito, sinasabihan sila ni Pablo na kailangan nilang manahimik sa loob ng church, magsasalita sila. Sinabi ni Pablo sa verse 10, kailangan mo silang patahimikin. Andiyan nata yung blood verse 10. Patahimikin ang kanilang mga bibig. Sabi sa verse 10. At sa verse 13, kay Kuya Alfred, dahil sa kanilang maling pamumuhay, sinasabi ni Pablo kay Titus na suwayin mo sila. Hindi lang suwayin. Suwayin, rebuke them sharply. Suwayin mo sila ng mahigpit.
Kasi po kung titingnan po natin yung buhay ng mga false teacher po na ito, sa verse 10, makikita niyo po dyan na nagsasalita po sila ng walang kabuluhan at mga pandaraya. Yan po yung buhay po talaga nila. Sa verse 11, sinisira po nila at ginugulo po nila yung unity and harmony ng church. Nagkakaroon ng mga division sa loob ng iglesia kasi po nagtuturo sila ng mali. Sa verse 11, nagtuturo sila para sa kanilang sariling benefit, pang makasarili lang. Mga sinungaling po sila sa verse 12, mga masamang hayop, mga batugang matatakaw. Yan yung kanilang buhay. Bakit po ganyan sila? Kasi po, ang ating pong panlabas sa buhay at pag-iisip ay sobrang influence. Sobrang naiimpluwensyahan kung sino talaga tayo sa kalooban po natin. Hindi natin yan matatago. Bakit halatang halata? Bakit kitang-kita po nila na yung mga buhay ng false teacher na to ganyan? Sabi pa nga sa verse, I think verse 13 yun. Ang patotoong ito'y tunay. Sabi dyan, no? Si Pablo, sabi niya kay Titus, totoo yung sinasabi nila, mga makasalanan tong mga to. Kasi po mga kapatid, hindi po nating may tatago ang tunay na kalagayan ng ating pong puso. Lalabas at lalabas po yan. Kaya po for application, examine yourself. Tunay ka bang talagang sa Panginoon? Kasi yung tunay na sa Panginoon, lahat ay malinis. Baka kaya patuloy ka pa rin nag-i-struggle at hindi nagtatagumpay sa kasalanan kasi hindi pa tayo ligtas. Ang dali-dali pong dayain natin mga kapatid ng ating pong mga sarili na para makifit in, para tayo makisama sa mga kasamahan natin sa church, ay gagayahin ko sila. Conformity. Lahat ng sinasabi nila, kung paano sila magsalita, kung paano sila manamit, makikiayon ako kung paano sila mag-joke, makikisama ako sa kanila, magaling po tayo dyan. Magaling po dayain ng puso po natin yung ating pong mga sarili. At hindi ko po gustong magbigay ng pagdududa sa ating pong lahat, kundi gusto ko pong i-focus lang po yung ating pong mga atensyon sa katotohanan na lahat po tayo prone na mahulog sa false teaching. So kung therefore, lahat po ng mga Kristiyano prone na mahulog sa false teaching, ano pong tanong? Christian ka na ba talaga? Kasi po, kung titingnan po natin yung history ng Bible, si Judas Iscariot, mga kapatid, hanggang sa huli, naloko po niya yung mga kasama niya. Hanggang sa huli, napaniwala niya yung kapwa niya, mga apostol, na hindi siya yung magkakanulo. Kung ministry achievement, sigurado talo po tayo sa kanya. Nagturo po ito, nagpagaling na mga may sakit, marahil bumuhay pa ng patay, nagmiracle pa. Kung sa dami ng mga alam sa Bible, na-train siya ni Jesus Christ. Personal. Nalaman po niya lahat ng pwedeng malaman sa Panginoon, nadinig po niya lahat ng pwedeng madinig sa Bible, sa Panginoong Isus mismo. Privately, sa publicly na pagtuturo ng Panginoon, nakita niya lahat. Pero sa huling-huli ng buhay niya, hindi siya ligtas. Bakit po? Kasi po hindi po natin kayang maitago ang tunay na kalagayan ng ating pong puso. Kaya kung ikaw nakaupo ka dyan or nakikinig ka sa live at hindi ka pa sigurado kung sa langit ka pupunta kapag namatay ka, dahil sa mga sinful acts na nagagawa mo pa rin, na nagpapaduda sa puso mo hanggang ngayon, alam mo ba na si Kristo ay namatay para sa'yo? Si Kristo ay namatay para bayaran ang kasalanan natin noon, ngayon, at ang mga kasalanan natin bukas. Biruin mo, alam ng Panginoon yung mga magiging kasalanan mo, pero namatay siya para sa'yo. At sabi ng Bible, kung magtitiwala ka sa Panginoon, maliligtas ka. Pupunta ka ng langit. Kaya kung hindi ka pa sure kung sa langit ka pupunta, pwede kang magtanong sa katabi mo dyan habang nakaupo ka. Or sa Facebook Live, pwede mong i-chat po yan. May nag-reply dyan. At mag-usap po tayo patungkol sa kaligtasan. Brother James, Christian na ako eh. Anong application sa akin yan? Kung Christian ka na, take care of yourself sa spiritual. Kasi yung mga false teachers na ito, galing ito sa gitna ng mga mananampalataya. Gaya ng sinabi ng Bible, diba? Kaya sila lumabas sa atin. Kaya simula pa lang, sa una pa lang, hindi sila talaga sa atin. So galing po sa kapulungan ng church, ang nakaisip ng false teaching. Kaya po, examine yourself and take care. Alagaan natin yung sarili natin sa spiritual.
Magbasa tayo ng Bible. Baka inaalagaan mo yung sarili mo sa pisikal. Ang dami mong biniinom na vitamins, bumibili ka pa ng mga kung ano-ano, bumibili ka ng damit, magandang mga accessories para pagandahin yung sarili mo. Pero yung God's Word, yung reading mo ng Bible, nakalimutan mo na. Magpakalago ka sa Panginoon, wag nating isipin na naabot na natin yung rurok ng Christian life. Alam mo na yung lahat sa Bible, wag mong isipin yon. Kasi lahat po tayo pwedeng mag-improve at dapat mag-improve. Kailangan natin to everyday. And take care of yourself by praying. Sana po nagpipray po tayo na wag po sanang mahulog yung ating pong sarili sa false teaching. Kasi madali lang naman po yan eh. Di ba? Pasukan tayo ng dyablo tapos guluhin yung isip natin. Mag-pray po tayo. Pag-pray din po natin yung bawat isa. Kasi po, prone po tayong lahat. We need to pray kasi we need God's help. Sino ba namang makakaisip sa atin na hindi mahuhulog sa false teaching, di ba? And also for application, para hindi ka mahulog sa mga ganitong bagay, make God's Word the highest authority in your life para maiwasan natin yung maling katuruan. Kung meron kang mga pananaw sa Bible na mali, kung meron kang mga pananaw sa sarili mo na wala sa Bible, tanggalin mo. Sana po, hindi po tayo nagugulat kapag po mayroon pang binabago yung Panginoon sa isip po natin kasi marami pa. Sana po meron po tayong kaisipan na yung final authority na nakikita po natin, practical man and logical man, hindi yun yung final authority. Ang pinakamagsasabi po sa atin ng best sa buhay na ito, at yung pinakamagsasabi po sa atin ng absolute truth sa buhay po na ito, wala na iba kundi God's Word. Ang gaya po ng preaching kanina, pagtiwalaan po natin yung Bible. Kapag may sinabi ang Bible, kahit na mahirap na gawin, pagtiwalaan natin. Gawin pa rin natin. Kasi isa po sa katotohanan na sinasabi po sa ating pong text, kung titingnan po natin dyan, na ang katangian po ng false teacher, sabi po ng text po natin, mga hindi nananampalataya. Unbelief. So pwede pala na balabanan natin yung false teaching kung tayo po ay magkakaroon ng sobrang pagtitiwala sa sinasabi ng God's Word. Kapag sinabi ng Bible, wala nang dalawang isip pa. Ang sabihin natin, yes po Panginoon, susunod ako. So ingatan po natin ang ating mga sarili, mga kapatid. Kung babalik po tayo, konti na lang po, mabilis na lang po ito. Kung babalik po tayo sa ating pong talatang pinag-aaralan, hindi lang po yun yung sinabi ni Pablo kay Titus patungkol po dito sa mga false teacher. Ito po, isa po nating mautunan. Point number 2, ang ating panlabas na ginagawa ay maghahayag ng ating spiritual na kalagayan sa harapan ng Panginoon. Our outward action will reveal our spiritual condition before God. Kung ano po ang ating ginagawa, sa ating pong panlabas, yan din ang makikita at maghahayag, magpapakita at maghahayag sa kung ano talaga tayo sa Panginoon. Dito po makikita natin na ginudge ni Pablo itong mga false teacher na ito na mga hindi talaga sa Panginoon. Mga unbelievers. Kasi dahil sa kanilang buhay. Kaya po, ang ating pong panlabas na our outward action will reveal our spiritual condition before God. And for clarification po, alam po natin ito, dahil na akong kay Christian na hindi po nakapagliligtas ang mabuting gawa. Hindi po nakapagliligtas ang mabuting gawa. Kundi sa pananampalataya lamang sa Panginoong Hesus kay Kristo, doon po maliligtas ang tao. Pero po, ang point po natin ay kapag po tayo ligtas na, so kung tayo sumampalataya na sa Panginoon, sa ating pong pamumuhay, ang pinaka-ebidensya, sa mga ebidensya na tayo po sa Panginoon ay yung ating pong buhay na ginagawa. Bakit po? Kasi ang tendency po natin, itago po yung tunay na kalagayan natin sa harapan po ng iba. Pero po, makikita talaga yan sa ating pong ginagawa. Kaya sabi nga sa verse 16, itong mga false teacher po na ito po yung ginagawa po nila sa verse 16, inaangkin nilang, kilala nila na ang Diyos. May relasyon sila sa Panginoon.
Ngunit sa pamamagitan ng kanilang mga gawa ay kinailan nila. Palibasay sila'y kasuklam-suklam at mga maswayin at hindi naaangkop sa anumang gawang mabuti. Ang ibig pong sabihin ng salitang inaangkin sa ating pong talata, literally they claim, they declare. Ang idea po ay pinipilit nila at sinasabi nila sa maraming mga tao, ganito kami, kilala namin ng Panginoon, may relationship kami sa kanila. Pero sa katotohanan, nagkukulang sila sa pruweba. Sinasabi ng kanilang bibig pero wala naman sa kanilang gawa. At yung sabi po sa talata, inaangkin nilang. Yung nilang po yan, tumutukoy po yan sa mga false teachers, sa mga Judaizers sa Crete, na nagsasabi na kailangan po nilang sundin yung law, kahit hindi naman sila Hudyo, para sila'y maligtas. Ano ba yung claim nila? Kiniklaim nila, inaangkin nilang, kilala nila ang Diyos. Ibig pong sabihin ay meron silang intimate relationship sa Panginoon. Sinasabi nila sila'y Christian. Marahil sinasabi nila dito ito para mas maging legit at authoritative yung kanilang maling pagtuturo. Pero sinasabi ni Pablo, hindi talaga totoo. Wala talagang tunay na pagtanggap. Wala talagang heart transformation. Bakit po? Kasi po sa verse 16, sabi po dyan, inaangkin nilang, kilala nila ang Diyos, ngunit, so meron na namang ngunit sa pamamagitan ng kanilang mga gawa. Tumutukoy po yan sa kanilang aktwal na pamumuhay. Kung paano sila mag-isip, kumilos, makisalamuha sa harapan ng maraming tao. Ikinaila nila. They deny. Na yung sinasabi nilang kilala nila ang Diyos, pamamagitan ng kanilang buhay, tinanggihan nila ang Diyos. So, ano po bang ginagawa nila? Kung makikita po natin sa verse, sinabi din ni Pablo kung anong klaseng pamumuhay, ano bang ginagawa ng mga false teacher na ito. Sabi po ng verse 16, sa last part, palibasay sila'y, tumutukoy po yan sa kanila, sa mga nag-aangkin na sila'y sa Diyos, palibasay sila'y kasuklam-suklam. Tumutukoy po yan sa mga gawa po nila na nakakadiri sa paningin po ng Panginoon, sa mga kasalanan po nila na nakakasuklam sa harapan po ng Panginoon. Punong-puno po yung buhay po nila sa harapan ng Diyos ng mga bagay na ayaw ng Diyos. Marahil dahil immoral sila, marahil dahil sumasamba sila sa Diyos-Diyosan, yun yung mga nakakadiri sa harapan ng Panginoon, at iba pang mga bagay na hindi talaga natin ginagawa. Pangalawa, sabihin sa atin ng verse, mga masuwayin. Yan yung kailang buhay, disobedient, rebellious, refusing to submit sa authority ng Panginoon. Alam nila yung tama, pero ayaw nilang gawin. Ayaw nilang magpasakop sa kalooban ng Diyos. Ito yung mga taong sinasabi nilang Christian sila. Pero kapag nagbabanggaan na yung gusto nila, tas yung gusto ng Panginoon, ayaw namang gawin yung gusto ng Diyos. Disobedience. And lastly, sabi ng ating verse, ito yung kanilang buhay, hindi naaangkop, hindi nababagay, useless, unfit, disqualified, hindi naaangkop sa anumang gawang mabuti. Hindi po sila capable gumawa ng tama sa harapan ng Diyos. Kaya po, totoo yung sinabi ni Pablo, na they can claim, they can profess, kilala nila ang Diyos, pero sa pamamagitan ng kanilang ginagawa, ay nahahayag kung sino talaga sila sa harapan ng Panginoon. Alam niyo po mga kapatid, tayo din naman, we all claim, sino ba naman magsasabi sa atin dito, hindi ako Kristiyano? Nung tayo po ay nabautismohan, yung baptism po, may dalawa po yung ibig sabihin. Symbolism, tapos public declaration. Nung tayo po yung nabautismohan, we all claim na kilala natin ng Panginoon. Lahat po tayo, gaya po nila, nagsasabi na may relasyon sa Panginoon. Pero po ang tunay na maghahayag lang ng ating pong katayuan sa harapan ng Diyos ay yung ating pong buhay. So, kamusta po tayong mabuhay mga kapatid? Kristiyano ka bang mabuhay kapag wala ka sa church? Baka mamaya, pag dito po tayo, ang ayos po ng ating pananalita. Ang ayos ng ating damit. Parang congressman,
Pero po yung ating pong buhay, ang pinakamagasabi kung ano talagang kalagayan natin sa Diyos. Kaya po sa mga Christian, sinabi ng Panginoon sa Sermon of the Mount, dapat paliwanagin natin ang ating ilaw sa harapan ng iba. Sa harapan ng mga hindi mananampalataya. So ang idea, gagawa ka ng mabuti sa harapan ng nila. So yung buhay po natin, yung magpo-prove. Nung tayo po yung mga mananampalataya, sabi pa sa Galatians, sa mga believers, iniutos po ito, as we have therefore opportunity, let us do good unto all men. Kasi nga po, kapag Christian, dapat nakikilala po tayo sa mga paggawang mabuti. Bakit po? Kasi po minsan, sobrang hirap na sabihin sa iba na Christian tayo, tagasunod tayo ng Panginoon, pero uundap-undap, minsan pundido pa yung mga ilaw na pauto po natin sa harapan ng mga hindi mananampalataya. Na kapag tinitingnan yung buhay po natin, yan ba yung Kristiyano? Parang hindi naman. Sobrang hirap aminin na Christian tayo, pero kilala tayo sa masamang ugali. Kilala tayo sa mga makasalanang gawa. Kaya po, dapat mga kapatid, hindi natin tinatanggap na masabihan tayo na minsan mas mabait pa yung mga unbelievers. Bakit mas mabait yung mga unbelievers? Sabi sa Bible, binasa namin kanina sa small group namin, yung fruit of the Spirit, meron doon kagandahang loob. So dapat yung mga Christian, tayo yung mga maganda yung loob. Kaso minsan tayo pa yung masusungit, hindi namamansin. Maging maingat po tayo mga kapatid. Bakit po? Kasi ang ating pong panlabas na ginagawa, ang maghahayag sa ating pong spiritual na kalagayan sa harapan po ng Diyos at sa harapan ng iba. Kaya minsan, hindi sila makinig sa atin Hindi sila maniwala sa atin. Kasi iba naman yung lumalabas at nakikita po nila sa buhay po natin. Yung mga false teachers, mga kapatid, hindi sila mapaniwalaan ni Pablo at ng mga leaders dito kasama si Titus. Dahil sinasabi nila na kilala nila ang Diyos, sa Panginoon sila, pero yung buhay po nila, ganun, mga masuwayo sa Panginoon. Minsan ganun din tayo, mga believers tayong sinasabi nating believers tayo, pero iba naman yung lumalabas sa buhay natin. Kaya when we share the gospel sa mga, lalo na sa mga kilala natin, napapahiya tayo. Hindi sila maniwala sa atin. Kasi sira yung pagtotoo natin sa kanila. So for application, dahil po nakikita yung ating pong panlabas na action sa tunay na kalagayan po natin sa spiritual, sabi po ng Biblia, mamuhay po tayo ayon sa pagkatawag sa atin ng Diyos. Hindi na dapat kasalanan na naghahari sa ating pong buhay. Iwan na po natin yan. Hindi na po pera ang pinaka-priority natin sa mundo. Hindi na po makasariling layunin. Iba na yung direksyon ng mga Christian para nasa papuri sa Diyos. Ang pinakapangunahing otoridad na, hindi ikaw, sa kayong mga tao sa paligid mo. Ang pinakapangunahing otoridad na ng buhay ay yung Panginoon at yung Kanyang salita. At dahil yung mga panlabas, hindi lang po Diyos ang nakakita ng ating pong ginagawa, kundi ang mga tao sa labas, husgahan ka nila. Makikita nila ang iyong gawa at makikita nila kung sino ka talaga. Sabi nga ng Bible, para tayo mga city sa taas ng burol. Para tayo mga kandila na nilagay sa taas, talagang lalagyanan. Ibig sabihin, nakatingin sila sa atin. So dahil nakatingin sa iyo yung mga unbelievers sa buhay mo at huhusgahan ka nila kung talagang sa Panginoon ka o hindi, therefore, mamuhay tayong tama. Mamuhay tayo ng maayos sa harapan nila. Maging maingat po tayo sa ating pong pamumuhay. Mamuhay po tayo gaya ni Kristo. Na kapag nakita po nila yung buhay po natin, nakikita nila si Jesus Christ. Sana po yung goal po natin, maligtas po yung iba dahil sa pagtotoo po natin. At alam niyo po mga kapatid, sa harapan po ng mga tao, pwede po tayong magbigay ng impression. Kung ano bang klaseng mga tao yung mga Christian. So sana po, hindi po tayo maging kahiya-hiya sa Panginoon. Dahil po sa pagtotoo po natin na hindi tama sa Kanya.
Ipakita natin yung buhay na ligtas. Wala po sana dito sa atin ang nangangarap na maging secret agent. Na Christian ako pero secret lang para magagawa ko pa rin yung mga bagay na gusto ko. Hindi po, dapat nga sinasabi natin sa iba na Christian tayo kasi pwede natin silang maging accountability na tayo'y Kristiyano kaya mamumuhay tayo ng tama sa harapan nila. Sana po mahamon po tayo sa ating pong inangkin. Ang inangkin po natin, we claim Christian tayo. So therefore, gawin po natin yan. Conclusion na lang po, concluding application, tapos na po tayo. Number 1, dahil hindi po natin maitatago ang tunay na kalagayan ng ating pong puso, examine your heart. Pwede nating malabanan yung false teaching kung tama po yung doctrine po natin. Kaya kung nag-struggle ka pa, di mo pa alam kung sa langit ka pupunta kapag namatay ka, pwede kang mag-ask diyan sa group, sa mga nasa live. At ganoon din dito sa mga kasama mo sa upuan, patungkol sa kaligtasan. At ganoon din po, pangalawa, dahil ang ating pong panlabas sa ginagawa ay maghahayag po yan ng ating pong katayuan sa Diyos at maghahayag po yan ng testimony sa iba, maging maingat po tayo. Maging maingat po tayong mamuhay mga kapatid. Nawa po, nasisigurado po natin na yung ating pong profession ay akma sa kung ano ang ating pong pinaniniwalaan. Lahat po tayo natukso na. Na wag na lang ipakilala ang ating sarili na Christian. Dahil alam natin na makasalanan pa rin yung buhay natin. Ako lang ba yung natukso? Baka ako lang Pero kung natukso ka na rin, dahil nakita natin ngayon na yung mga tunay na nilinis ng Diyos, malinis talaga. Hindi natin yan maitatago at lalabas talaga yan. At nakita din natin na yung ating pong panlabas na ginagawa ay maghahayag ng ating kalagayan sa Panginoon. Nawa po mga kapatid, gawin natin. Dahil tinitingin sila sa buhay natin, ipakita po natin na tayo po'y sa Panginoon sa pamamagitan po ng ating pong buhay. Bakit po natin gagawin ito? Kasi po, yung mga tunay na nasa Panginoon, may ebidensya yan. Binagong buhay. Tayo po'y mag-pray. Ama, marami pong salamat sa aming pong napag-aralan. Tunay, Panginoon, na di mo po gusto, Panginoon, yung kalagayan ng mga tao po dito sa Crete. Meron po silang false teaching na nangyayari po sa kanila. Pero salamat po, Panginoon, dahil ito po ay nag-reflect sa kung paano po kami mamumuhay bilang mga mananampalataya sa mundo po namin ngayon. Pwede kaming mahulog, Panginoon, sa maling katuruan, pero kung tama po ang aming pong foundation, kung po yung mga mananampalataya, sabi ng Bible, lahat ng mga bagay ay nilinis. Lord, marami po kayong pinangusap po sa amin. At sigurado po na meron po kaming nutunan, Panginoon. Gusto niyo pong idili sa amin po, sa bawat isa. Tulungan niyo po kaming tumugon ng nararapat ayon po sa sinabi mo sa God's Word. Nilingan ko po tayo pong lahat ay tumayo at habang pong nakapikit. Hindi po maganda mga kapatid na nakinig lang tayo ng mensahe pero wala po tayong gustong gawing desisyon. Tayo pong lahat ay hinahamon na mamuhay po tayo ng nararapat ayon sa ating pong kiniklaim. Pinaprofess na tayo po yung mga Christian. Maybe nag-struggle ka pa rin sa buhay mo bilang mananampalataya. Maybe sa harapan ng iba. Kapag nasa church ka, okay ang buhay mo. Pero sa harapan ng iba, sa mga unbelievers, kitang-kita nila ang mga kasalanan mo. Baka ito ang time na mag-repent. Or nakita natin na dapat tayo'y namumuhay ng tama sa harapan ng iba dahil tayo mga Christian na. Hindi lang sa buhay, kundi sa pananalita, sa ating mga iniisip. Ikaw at ang Panginoon ang nakakalam. Tayo po'y tumagon. Lingaw ko po ang mga musician po natin sa isang stanza ng music. Tayo po'y mag-pray. Pray po tayong lahat.
Pray po tayo. Ama, marami pong salamat sa biyaya niyo po sa amin. Panginoon, kami po ay merong malaking biyaya dahil hindi lahat merong pagkakataon na mapakinggan ng mensahe mo galing sa iyong salita. Tulungan mo po kami, Panginoon, na maging good steward ng mga bagay na pinagkaloob niyo po sa amin. At gawin po namin ito sa aming pong buhay. Kayo po magpala ng mga salita mo sa aming pong puso at maging gawa, Panginoon, sa aming pong mga buhay. Ito po aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.